sa mga tao, sa mga Pilipino, kaysa doon sa nag-appoint sa kanya. Diba? So, meron na itong pagdinig sa Senado, ngunit hindi na umandar mula noon. So, kailangan natin bisitahin. Yan po ang sabi ni Ombudsman Remulla. Okay. Last week, 3 former PSDBM officials pleaded not guilty in connection to the alleged overpriced purchase. Asked if cases may be filed against former President Rodrigo Duterte over the Parmali controversy, Remulla said he did not know yet as this will depend on the evidence. Hanggang saan tayo abutin ng ebidensya, doon tayo tutungo. Sabi po ni Remulla. Yan. So, Remulla, however, said he would prioritize the investigation into anomalous flood control projects. No? So, yan. Priority pa rin niya yung flood control projects, no? Pero hindi po papabayaan ang Parmali. No? Kailangan po ito ay tignan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan. Dapat lang yan, no? So, tingnan po natin to, si Duque. Yan, si Duque po tingnan nyo to si Duque to. Pag-nervous sa mga tao involved yan, because bukod doon sa mga problema na sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso ng, it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. This is the height of evil. And who perpetrated it? Who perpetrated it? It is the president who is now accused of killing so many people. He is an embarrassment to the country. Now, in other news, calls grow to hold former President Rodrigo Duterte accountable over the Parmali scandal. This after former health chief Francisco Duque III revealed it was Duterte who authorized the transfer of billions of pesos of funds to the procurement arm of the budget department during the early days of the pandemic. The funds were then used to purchase overpriced medical supplies. Former Senator Richard Gordon, who led the Senate probe on the scandal, asserts there's enough evidence to charge the former president. For former Senate President Franklin Drilon Duque's move to drag Duterte is his way to save himself. The Duterte was being protected by Duque all these times. Ngayon, na-realize niya na under the law, ang presidente lang ang pwede maglipat ng pundo, hindi ang Secretary of Health. Kaya sinabi niya utos ito ng Pangulong Duterte. Duterte has yet to comment on the issue, but his former chief legal counsel is coming to his defense. Salvador Panelo says Duterte's transfer order was in accordance with the law and was urgently needed at the time. Palibot na sa mga tao involved yan. So, yan po ang inano nila, no, na yung mga nagtatanggol kay Duterte. Sasabihin, ito, nasa batas yan. Pero, sinabi na po ng ombudsman mismo, si Martires, ito ay unlawful. Unlawful naman talaga yun eh. Wala ka pang nakita in the history of the Philippines, no, na ang budget ng DOH ita-transfer mo sa PSDBM. Wala pang nakita. Wala pang ganun, guys, no? Nangyari lang yan sa panahon ni Duterte. Unlawful talaga yan. Kahit si Martires na kanyang appointed ay nagsabi na ito ay unlawful. Pero hindi niya inano yung kaso. Hindi niya tinouch yung kaso. Kasi nga, si Duterte ay matatamaan. No? At kahit nung hindi na presidente si Duterte, dapat pinupurso niya kasi hindi na presidente si Duterte, di ba? Pwede nang kasuhan. Hindi pa rin niya inasikaso. Hanggang sa nag-retire na lang siya nitong July. Wala pa rin talaga. Hindi pa rin niya talaga naasikaso yung kaso. Kasi simple lang, ayaw niya talaga. Ayaw niyang asikasuhin yung kaso. Itinambak lang niya. Kasi nga, dahil kaalyado niya si Duterte. Di ba si Sara nga? Si Sara nga, di ba? Anong sabi niya dun sa yung sa nag-death threat si Sara? Wala naman daw siya makitang wala naman daw siya makitang death threat doon sa sinabi ni Sara. Di ba? Talagang pag Duterte, hands off siya. Pag Duterte, wala siyang makikitang masama, no? Sa ginagawa, kahit na malinaw na may death threat.
yan po si Martires, ang appointed ni Digong. Diba? Yun lang yan guys, no? So, pero ngayon, na mula na sila sa katungkulan, di na sila pwede maghawd-hawd, uy. Ayaw na mapaghaud-haud diri kay dili na ninyo administrasyon, no? So ayaw na paghaud-haud. Kanang inyong gibuhat bisan sa ICC naghaud-haud mo. Oh. Sige mo pamalikaso ninyo ang mga judge sa ICC. Sige mo po sa bisan unsa. Igno ninyo na ang judge sa ICC bidya og naong bisan unsa na lang, oy. Wa gid mo na nagrespetar. Wa gyud. Agud unsay nahitabo kay Duterte? Oh, denied ang interim release. Kay di man mo kabalo magrespetar. Oh, wa man mo irespeto. Oh, ba? Sorry sa mga Tagalog Sorry. Bisaya po 'yun. Pareho po kasi kami ng salita ni na Duterte kasi taga Mindanao po ako. I'm from Mindanao, no? At nag-migrate lang po kami dito 1979, no? So, yun lang po. Pero lahat po ng ang aming roots, lahat po Mindanao. No? Kami, yung mother ko lang po yung nag-migrate Lahat po ng mga kapatid niya nandun sa Mindanao lahat. Yung mother ko lang ang nag-migrate, no? Sa Manila. Gusto kasi ng mother ko tsaka father ko, sa Manila na kami mag-aral. So, nag-migrate kami, pero talagang Mindanao po kami. No? Bisan karon kabalo pa ko mag-istorya sa Bisaya. Kabalo pa ko. No? Maka-istorya pa ko sa Bisaya. Ba? Ito na naman yung magkano na naman daw yung bayad? Ay, nako. Di ba sabi ko nga dito, kung maririnig ng Pangulo, no? Hihiling ako sa Pangulo na sana magkaroon ako ng monthly payment, no? PBBM, Mr. President, baka naman pwede pong magkaroon ako ng monthly payment kasi po, since 2021, ako po ay nagbablog na at piniplex ko na po kayo pero hanggang ngayon wala po akong monthly payment from you. Wala po, no? Kahit from PCO, wala Yung presidente namin, ayaw kasi ng trolls. Ayaw niyang magbayad ng mga trolls o troll farm or attack dogs. Ayaw ng Pangulo, no? Kasi ang Pangulo namin ay mabuting tao. Hindi siya katulad ni Duterte. Nagbabayad ng troll farms, no? Merong ebidensya. Duterte, $200,000 pangbayad ng troll farms. At inamin ni Duterte na talagang siya ay may troll farms. Yun ang talagang nagbabayad ng troll farms. Diba? Pero kami, tagal-tagal. 2021 pa ako nag-flex sa Pangulo. Maraming beses na rin yung Facebook ko ay nasususpindi sa kakaplex ko sa kanya, sa pakikipagbardagulan. Dati sa mga dilaw at sa mga pink, ngayon sa mga DDS, hanggang ngayon wala akong bayad, monthly payment. Pero okay lang sa akin kasi nakita ko yung Pangulo ay worth it na ipaglaban kasi matinong Pangulo at isang Pangulo na nagmamahal na tunay sa bayan at gusto niya na ang Pilipinas ay maging maayos, maging maganda, dalhin tayo sa isang tunay na masaganang bagong Pilipinas. Kaya kahit na wala akong bayad, okay lang. Pero nananawagan pa rin ako sa mahal na Pangulo, baka naman pwedeng magkaroon ng monthly payment. Bakit? Para naman maging totoo yung sinasabi ng mga DDS na ako daw ay isang bayaran. Diba? So kapag ako ay nagkaroon na ng monthly payment, proud ako niyan.
Huwag kayong mag-alala mga DDS, hindi ko yan itatanggi. Pag nagkaroon na ako ng monthly payment, no? So, tulungan niyo ako manawagan sa Pangulo natin BBM. Manawagan tayo na bayaran ako monthly. Para totoong ako ay maging bayaran. Kasi proud ako. Proud ako noon. Bakit? Yung tagal-tagal ko nang nag-flex sa Pangulo until na wala pa akong bayad. O, di ba? So, sana lang, no? Sana maging totoo para magkatotoo nga na ako ay bayaran. Di ba? Yun lang yun. Proud ako kapag nangyari yan. Proud ako. Kasi, bakit? Kasi, yung sinusuportahan ko, maayos, matino, hindi killer, hindi magdanakaw, hindi sinungaling, hindi nagmumura sa Diyos, hindi bastos. Proud ako kasi yung sinusuportahan ko ay matinong tao, family man, iisang asawa, mahal na mahal ang mga anak, talagang maayos na Pangulo ng Pilipinas, mapagmahal sa bayan, inuuna ang bayan, pinaglalaban ng West Philippine Sea, hindi binibenta sa China. Proud ako. Kaya sakali na makatanggap ako ng monthly sa ating Pangulo, ipagyayabang ko yan sa inyo, mga DDS. Hindi yun na ako kailangang akusahan. Kasi kapag nagkaroon na ako ng monthly payment sa Pangulo, matutuwa ako niyan. Proud bayaran, no? Kaya sana magkatotoo, sana na ako'y bayaran ng Pangulo, no? So, PBBM, baka naman. Pwede bang mag-start na? PBBM? O ano kayo ngayon, mga DDS? Asar talo na naman kayo. Asar talo na naman kayo. Ano kayo, mga DDS? Proud po ako, no? Si Nene Days. Proud po ako. In a way na ako ay babayaran. Kung sakaling mabayaran nga ako ng Pangulo, monthly, proud ako dun. Ba? Dali, mainit. Mag-ano tayo, electric pan. Mag-electric pan tayo. Saglit guys, ha? Iyan ko lang ako yung electric pan. Initan na ako. Wait po. Wait, guys. Yes. Yan. Okay, ano pang pag-uusapan natin, mga kaibigan? No? So, mga kaibigan, magbasa muna tayo dito, no? Randy James, sabi ni Randy James, keep it up po, madam. Mabuti pa kayo. Dahil alam niyong manindigan at ipaglaban ang tamang tao. Yes po, paglalaban natin ang tamang tao, no? Tamang tao lang po. At yun po ay si PBBM. Sabi ni Nene Days, aircon ka po, di kaya electric pan ang init sa Pinas. Wala pa pong pang aircon, no? So electric pan lang po muna. Electric pan. Sabi naman ni David Melencio, Garapon Relase, bagay kay Duterte para makauwi ng Pilipinas. Yung abo ni Duterte, ipasinghot sa mga DDS na aray ko. Grabe ka naman, David Melencio. Masyado ka namang harsh sa mga DDS. David Melencio, masyado ka namang harsh sa mga DDS. Huwag naman. Sabi ni Grace Gruta, buti ka pa, hindi ka binabayaran. Hayaan mo, meron akong kakausapin para bigyan ka ng reward. Take care and God bless. Yan, sabi ni Grace Gruta.
Marami pong salamat. Yan. Sabi naman ni Elda Nardo, tamang bangat at halatakang ito, DDS na naman to. Kulit. Ay, nako. Sabi ni David Melencio, ha, mabait pa nga ako sa kanila. Samantalang sila, pag nag-isip, mag-rally, ang kapalit, lilinduli ng Cebu at Davao. Ngay, no? At saka may sinasabi ngayon yung isang DDS, no? Pag si PBBM daw pumunta daw sa lugar nila pa mamigay ng tulong, bubugbugin daw nila. Tingnan mo yan, no? Alam mo itong mga DDS nakalimutan na nilang maging human, kung paano maging tao, no? Dahil sa kanilang pagiging panatiko, nakalimutan na ng mga DDS kung paano maging tao, no? Wala sa bagay guys, no? Sa bagay. Sinusuporta nila presidente ng impyerno. Oh. Paano nga naman sila magiging mabuting tao? Sinusuportahan nila presidente ng impyerno. Oh. 'Di ba? Sa totoo lang guys, no? Yung sinusuportahan nila presidente ng impyerno, so wala tayong aasahan sa mga yan. Sabi ni Boyet, Admin Rich pa shout out po yan. Shout out po sa iyo, Boyet. Si Gabi, iyak mga DDS. O iyak na kayo daw, mga DDS, iyak ka na. No? Yan. Admin Rich, tama ka. Boyet. Yan. PBBM is the best. Fuse archery. Yan. Correct, no? At sabi naman ni Randy James Tadlas, mabuhay po kayo, kasama nyo kami kahit po nasa matinding paninira kay PBBM. Solid pa rin ang support at tiwala naming lahat sa direksyong gustong tahakin ng Pangulo para sa pag-unlad at proud Pinoy. Correct! Tumpak! Correct ka dyan. Correct ka, no? Sabi naman ni Connie Aureliano, happy lang mo karon mga loans. May araw din kayo. Makagaba, imo, gikaon, kinawat, makagaba na madam, karma is real. DDS to, DDS. Kasi bugok Oy, Day, Connie Aureliano, ang gaba, dili gyud magsaba. Tanawa mo. Oh. Tanawa mo karon, di nagabaan mo. Gaba. Nagabaan mo, di ba? Ang problema, bisan ng mga tao na buutan, bisan tong mga tao na buutan diha sa inyong lugar, damay. Nadamay. Ba? Yung karma nyo. Pati yung mga taong mababait sa lugar ninyo nadadamay. Diba? Lumilindol ng lumilindol. Kasi marami sa inyo dyan, diba? Nung bagong nitong mga araw lang, anong sabi ng mga nakakarang araw? 5 barko? 5 barko pupunta daw, no? 5 barko daw, from Mindanao, from Visayas daw, Mindanao, pupunta daw sa Manila. Para daw pababain daw si Marcos. Pag hindi daw bumaba si Marcos, itong 12, ngayon, mamayang gabi, pag hindi daw bumaba si Marcos, magiging madugo daw. Madugo daw ang October 30. Diba? Ngayon, anong ginawa sa inyo? Pinadalan kayo ng lindol para hindi na matuloy yung inyong 5 barko na pupunta ng Maynila para manggulo. Umayos-ayos kayo sa buhay nyo. Ang gaba, dili gud magsaba. Muanha na sa imong pertahan. Wa ka kabalo. Diba? Kasi
mabuting tao ang Pangulo, ginagawa lahat ng paraan para umayos ang buhay ng mga Pilipino, pero anong ginagawa nyo? Pinapabagsak nyo. Gusto nyong ilagay yung isang babae na walang ginawa kundi mag-world tour. Tapos tayo pa nagbabayad ng security details niya, pati yung kanya mga entourage. Tayo ang nagbabayad, taxpayers' money. Gusto nyong ipalit sa Pangulo yung babae na tamad, na walang ginawa kundi magpunta ng ibang bansa, mag-world tour. Gusto nyong ipalit sa Pangulo ng Pilipinas yung babae na walang kaalam-alam sa batas. Pagdating din sa pagsasalita, wala rin. Walang kasensense. Ihaharap mo ba yan sa mga world leaders? Hindi nyo ba na-imagine? Paano mo ihaharap si Sara Duterte sa mga world leaders? Paano niya kakausapin yung mga world leaders? Eh, walang kaalam-alam yan. Tinanong nga, napakasimpleng tanong eh. Anong masasabi mo doon sa zona ng Pangulo? Aba, yes. The zona of President Marcos is well, my goodness. Ang dali-dali ng tanong. Bugok. Yan, ihaharap nyo talaga yan sa mga world leaders. Ganyan kabugok. Aba, magunos dili kayo, mga DDS. Ihaharap nyo talaga yan sa mga world leaders. Gagawin nyo talaga presidente yan. Ganyan kabugok. Magunos dili kayo, mga DDS. Grabe ah. Grabe kayo, napakabugok nyo naman. Grabe kayo. Batas nga, hindi nga niya alam. Lawyer. Tingnan mo yung nangyari. Oh, tingnan mo yung nangyari. Oh. Bakit ang tatay niya ay hindi napagbigyan sa interim release? Bakit? Kasi bugok siya. Biruin mo ha, lawyer siya, hindi niya alam na yung mga pinagsasabi niya patungkol sa tatay niya nakakasama sa kaso ng tatay niya. O ano sabi ngayon ng ICC? Nakaapekto daw. Yung mga statement daw ni Sara Duterte, nakaapekto daw sa pagpapalaya sa kanyang tatay. Sabihin ba naman na i-break nila yung jail? Pumunta daw doon. Papuntahin daw doon yung mga Duterte supporters. I-break yung jail. Pakakawalan si Duterte. My God! Attorney? Sure kayo? Sure kayo? Attorney? Attorney ba talaga yon? Sure kayo? Diba? Ganyan ba magsalita ang attorney? My God! Hindi ganyan magsalita ang attorney? Walang professionalism? My gulay! Wala ka man lang makitang professionalism sa kanya? Attorney? Sigurado kayo? Sure kayo dyan? Sure? Pag-sure mo, pag-sure mo. Attorney ba na siya? Attorney ba na? Pag-sure mo. Sure ba mo na? Attorney ba na? Kanang bajiha? Attorney na siya? Sure? Sure ba kayo? Sabi ni Gabi, pikon na pikon sa'yo, mga didilis. Walang mabaribat. Pikon na talaga sila, no? Itong mga DDS na to. Nancy, thanks madam for supporting our president. PBBM.
Yes po, susuportahan natin ang ating Pangulo ng Pilipinas, no? Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Susuportahan natin. 'Di ba? Katulad din ang ginawa natin kay Duterte, sinuportahan natin siya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Kasi siya yung Pangulo ng Pilipinas. Pero anong ginawa ng matanda? Anong ginawa ng gurang na yan? Oh. Aba, nung iba na ang presidente, anong ginawa niya? Binalahura niya yung Pangulo natin. Oh. Dati guys, hindi ko naman binabati ko si Duterte. Pero simula nung yung presidente natin, aba, goodbye sa kay Sara, goodbye. Wala na kayong matatanggap na suporta coming from Marcos loyalists and Marcos supporters. Dahil magmula nang ginanyan niyo ang aming Pangulo, magmula ang Pangulo namin ay yung binaboy. Ba? Di ba pinagtiyagaan ko pa kayo? Dahil ang akala ko baka magbabago kayo. Oh, hindi naman agad ako sumuko kay Sara eh. Kasi sabi ni PBBM, si Sara yung tutulong sa kanya, Vice President. Hindi ko kaagad sinukuan si Sara. Isa ako sa mga PBBM vlogger, PBBM supporter na hindi sumuko kay Sara. Hindi ko binatiko si Sara. Pero nung nakita ko na matindi na to, mukhang hindi na to magbabago. Patindi ng patindi ang ginagawa nitong pagtatraidor sa Pangulo. Oh. I think 2024 guys, nang tuluyan na akong kumalas sa Uniteam at binatikos ko na si Sara Duterte. 2024, tandang-tanda ko. 2024 ko siya binatikos. October yan, mga October. Tingnan niyo, pinagtiyagaan ko siya. 2022, 2023. Pinagtiyagaan ko siya. 2024 na ako ng October. Doon na ako kumalas sa Uniteam. Kasi, nag-hold on ba ako dun sa Uniteam dahil naniniwala pa rin ako na baka magbago si Sara. Baka magbago siya ng pananaw niya. Hindi niya gawin kay PBBM, yung ginawa ng tatay niya. Kaso hindi eh. Lumala ng lumala.